Yo, what's up man? Kumusta? So ito may bago tayong re-review at i-check na item. Kaka-deliver lang nitong Ofix Premium na high back mesh chair. So na-order natin to kay Ofix through Messenger. So ayan, yan sila. Hinihin ko sila through Messenger. Then nakapagbayad ako through GCash noong December 15. Then December 18, ayan, deliver agad sa amin. 3 days lang. So legit naman sila. Then ito, pinili ko to sa website nila. Assembled na yung item. So sakto ito nga, naka-assemble na. Kakabit mo na lang tong paa niya, tsaka yung gas lift. Ayan, naka-plastic naman. Pwera lang dito sa ano niya, sa kamay niya, sa armrest niya. Okay. Price na ito 4,999. So di ganun kamahal, di ba? Compare sa mga ibang ergo ngayon na high back tapos may headrest na rin. Okay. So ayan, stay tuned lang guys. Kabit natin muna to saglit. Tanggalin natin yung plastic tapos disinfect ko lang. Okay, mayan, buo na. So, okay, simulan na natin dito sa headrest. Check natin ang movement niya. Ito, pwede mo adjust dito up to 4 cm up, 4 cm down. Ganun din dito, 45 degree up and down. Okay. Dito sa lumbar support niya, okay, up and down lang. So, hindi siya kagaya ng ibang mga ergo na parang sa siho na naiikot para masagad mo pa push. So dito up and down lang. Okay. Mukhang matibay naman yung ano niya, hard plastic niya. Ito naman sa back niya, backrest mesh ang gamit nila. Okay, so press ko. Tatago sa yung hangin. Dito sa sa seat niya, bali foam. Okay, yan. Yan yung kapal. Ayan. Itong kaya ako to binili dahil dito sa armrest niya. Kasi kadalasan yung mga ergo puro na-adjust lang pa ganyan, pa ganon, tas pa sideways, diba? Ito, ang kaibahan nito, ang kina-unique nitong Ofix Premium 31, pwede mo siyang i-up and down. May flip up siya. Ang hirap ng humanap ng ganito eh, yung may flip up. So pwede mo siya flip up and down up to 90 degrees. Yan, kasi pag nagigitara ako wala sa gabal talaga eh. Sa gabal yung armrest. Kung gamer ka, okay siya. Pero syempre, paano kung gamer ka, kunyari, tapos gigitara ka?
tatanggalin mo pa yung armrest. Kung hindi mo sasagad yung likod mo, kung dito ka lang uupo, yun, okay lang. Pero syempre, di ba, kung sakali 1 to 2 hours, nakakangawit yun kung hindi mo ilalapat yung likod mo dito. So ito, kaya ako talaga binili ito, para talagang presko. Hindi na ako mag-a-adjust sa upo ko, pwede na ako sumagad doon, itataas ko lang siya. Diba? Tapos pag mag-edit na ako, baba ko na to para ma-relax yung yung mga siko ko tsaka kamay. Yan. Sa wheels niya, ito, bakal naman na parang display ng puti. Chrome na may display ng white color. Tapos ito, sa wheels, hard plastic. Okay, gas lift. Ano lang din, ganun lang din parang mechanism niya. Pag mo, pupul mo to, so pwede mo na siyang pwede ka mag lie down. Tapos pag pupush mo, nakalock na siya, hindi ka makaka-lie down. So ganun din, mamaya itataas ko to para pakita ko sa inyo kung anong sagad niya. Yan. So guys, so ito, 1 week ko na itong gamit, itong chair na to. So, saktong-sakto sa ito talaga yung hanap ko. Kasi dati, pagka may armrest sa gabal adjust ka na upo, gaganyan ka, di ba? Pag may instrument ka, o hindi ka sasagad, ganyan, ang upo mo sakali. Pagka ilang oras ka mag-gitara, nakakapagod yun. So ito talaga, laking tulong mo. May flip up arm. Wow! Sagad ako sa likod. Yan o. Sakto-sakto. Baba ko na ito. Okay na. So guys, pakita ko lang, nasabi ko na yung mga di ba? Yung mga advantages niya, yung mga nagustuhan ko sa kanya. So meron din akong hindi nagustuhan sa kanya, yung banda sa legs dito. Kasi parang siya, mauga. Mas sturdy yung dati kong air ko. Parang feel ko mahuhulog ako. Kapag pero hindi naman ako nahuhulog. Ayan, kunyari, papakita ko sa inyo. Kunyari, ayan. Pinol ko siya, so pwede ma-incline to. Ayan, sasagad ko dito. Ito yung sagad niya. Yan. Parang feel ko mahuhulog ako, ayan. Ayan, pero hindi ako nahuhulog, ayan. Hindi ako nahuhulog. Parang nakakatakot lang. Nakakatakot matulog o biglit. Yan. Yan yung sagad niya doon. Nahiga. Okay. Yan. So, ilak mo na. Pag nilak mo naman, push mo lang yung lever. Gumagalaw pa rin siya. Dapat hindi na, diba? Mauga pa rin siya. Yan. Pero siguro, given na yun. Kasi, hindi naman to sobrang mahal, diba? Nasa 5,000 nga lang siya. 4,999. So, sana na ma-improve pa ni Ofix yun. Ayan. Overall, okay siya. Pati itong niya, mas presko. Itong mesh niya sa likod. Tsaka yung lumbar support, feel ko rin naman. Okay rin naman siya. So, yan guys. Recommended ko siguro to sa mga musician, sa mga nagigitara o bass.
Yan. Ito sakto sa inyo to. Pero siguro kung mabigat kayo, kung sobrang bigat nyo, parang di ko siya recommended. Kasi ako hindi naman sobrang bigat, pero parang feel ko parang baka mahulog ako eh. Yun lang. Yun ang honest review ko. So sana makatulong sa inyo guys.